ang hacker na nagpasimula ng libreng tawag sa telepono. Alam niyo ba na sa panahon ngayon, kayang gawin ng mga hacker ang halos lahat? Mula sa pag-access ng pribadong impormasyon hanggang sa pagmanipula ng mga sistema. Pero sino ang mag-aakala na isa sa mga kauna-unahang hacker sa kasaysayan ay nakagawa ng isang makasaysayang hack na nagbigay daan sa kanya para makatawag saan mang sulok ng mundo ng libre? Siya si John Thomas Draper, mas kilala bilang Captain Crunch, isang tunay na alamat sa Silicon Valley at sa buong tech industry sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya noong 1970s. Paano nga ba niya nagawang libre ang tawag sa telepono at paano nagawang kontrolin ng isang serial box ang buong telephone network? Tara, pag-usapan natin yan. Noong bata pa si John, hindi siya katulad ng ibang mga bata. Habang ang iba ay naglalaro sa playground, siya ay abala sa pag-aayos ng mga sirang radyo at paggawa ng mga gadget. Ang kanyang ama, isang Air Force engineer, ay madalas magdala ng mga lumang electronic parts sa bahay. Para kay John, hindi ito basura. Ito ay mga pagkakataon para gumawa ng something amazing. Exciting para kay John ang buhay niya sa bahay pero hindi masyado sa paaralan. Madalas siyang target ng mga bully dahil sa kanyang obsession sa technology. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, ginawa niya itong motivation para mas lalo pang pag-aralan ang kanyang passion. Pagkatapos ng high school, sumali si John Draper sa United States Air Force noong 1964. Habang nasa Air Force, nagtrabaho siya bilang radar technician at dito niya nadiskubre ang kanyang tunay na hilig sa electronic communication. Sa panahon ng kanyang serbisyo, na-assign si Draper sa isang remote base sa Charleston Air Force Station sa Maine. Dito, nagsimula siyang mag-explore ng telecommunication systems at natutunan ang mga prinsipyong nagpapaandar sa mga network. At noong 1968, na-honorably discharged si Draper mula sa Air Force. Pagkatapos nito lumipat siya sa Cupertino, California, kung saan nagsimula ang kanyang mas malawak na paglalakbay sa mundo ng phone breaking at hacking. Ang mga kasanayang natutunan niya sa Air Force tulad ng pagsusuri ng access codes at trunk lines ay naging pundasyon para sa kanyang mga eksperimento sa paggawa ng libreng long-distance calls. Nagtrabaho si Draper sa Cupertino para sa mga kumpanya tulad ng National Semiconductor at Hugel International, kung saan na nakapag-contribute siya sa mga project gaya ng cordless telephones. Kapag nasa labas naman ng trabaho, ipinagpatuloy niya ang kanyang hobby sa radyo at naging disc jockey sa KKUP. Dito niya ipinakitang gilas ang kanyang unique taste sa music sa mga taga-Cupertino. Sa mga panahong ito, nakilala ni Draper si Denny Teresi, isang bulag na disc jockey at fellow pirate radio operator. Ang pagkikitang ito ang naging daan para mas malalim na matuklasan ni Draper ang mundo ng phone freaks. Mga taong nag-aaral at nag-experiment sa telephone networks. Si Teresi, na kilala bilang expert sa social engineering, ang nagturo kay Draper ng mga advanced na technique sa phone freaking. Paano? Bulag si Teresi. Ganito yon. Kahit bulag si Teresi, siya ay may pambihirang kakayahan sa pakikinig at pagmemorya ng mga tunog. Ginamit niya ang kanyang matalas na pandinig para matukoy at magaya ang iba't ibang tono na ginagamit ng telephone system. Kaya napakahusay rin ni Teresi sa paggamit ng kanyang boses at mga salita para makuha ang impormasyon mula sa mga empleyado ng telephone company. Dahil expert na siya sa social engineering, nagbigay daan ito sa kanya para makapasok sa mga system at makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa operasyon ng telephone networks. Sa pamamagitan ng mga kasanayang ito, naibahagi ni Teresi kay Draper ang mga komplikadong technique ng phone freaking na naging daan para sa mga makabagong discovery ni Draper sa larangan ng telecommunications hacking. At mula sa ibang phone freak, natutunan ni John ang kakayahan ng isang simpleng plastic whistle na freebie mula sa Captain Crunch cereal box. Ang whistle na ito ay nagpo-produce ng 2,600 Hz na tunog, eksaktong ang frequency na ginagamit ng AT&T para sa long-distance calls. Gamit ang whistle na to, natutunan ni Draper kung paano gumawa ng libreng tawag sa kahit saang sulok ng mundo. Tama, libre. Pero paano nga ba ginawa ni John ang free call? Ang totoo, sobrang simple lang. Kumuha siya ng whistle na kasama sa Captain Crunch cereal. Tapos, tinawagan niya ang isang toll-free number para makapasok siya sa phone system for free. Pagkatapos mag-ring, hinarangan niya ang isang butas ng whistle at hihipan ito sa telepono.
Dahil dito, lumabas ang tunog na 2,600 Hz. Akala ng system tapos na ang tawag, pero nakabukas pa rin ang linya sa operator mode. Kaya naman, nagamit ni John ang whistle para magpadala ng signal at makatawag ng ibang long-distance numbers nang hindi binabayaran. Ang genius, di ba? Sa madaling salita, nakatawag siya ng libre. Sa sobrang mahal ng tawag ng mga panahon na yon, masasabi natin ang hacking na to ay isang malaking pangyayari noon. Ang discovery na ito ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Captain Crunch. Ang ganitong teknik ang naging daan sa paggawa ng mga blue box device na ginamit para sa mas advanced na phone phreaking. Nang matuklasan ang kapangyarihan ng maliit na box na ito, parang nagkaroon ng bagong mundo ang mga tech enthusiast. Isipin mo, isang simpleng device lang pero kaya nitong kontrolin ang buong telephone network. Dahil dito, nalugi ng todo ang mga telecom companies. Milyon-milyon ang nawala sa kanila dahil sa mga libreng tawag. Kaya naman, napilitan silang mag-upgrade ng kanilang security systems. Pero hindi lang perwisyo ang dulot ng phreaking. Ito rin ang naging simula ng modern hacking at cybersecurity. Noong 1971, nabasa ni Steve Wozniak ang isang article sa Esquire magazine tungkol sa phone phreaking at blue boxes. Excited na tinawagan niya si Steve Jobs para ibahagi ang nabasa. Mula sa article na ito, nagsimula ang kanilang journey sa mundo ng phone phreaking. Gumawa sila ng sarili nilang blue box gamit ang impormasyon mula sa article at iba pang resources. Sa kalaunan, nakilala nila si John Draper. Nagpalitan sila ng kaalaman at technique sa phone phreaking. Nagsimula silang magbenta ng blue boxes sa mga estudyante sa Berkeley. Madalas sa campus nila ibinibenta ang mga ito. Kumikita sila ng humigit kumulang $6,000 na malaking halaga para sa mga college students noon. Ang karanasan nila sa paggawa at paggamit ng blue boxes ang naging daan para matuklasan nila ang itinatagong kapangyarihan ng technology. Ayon kay Jobs, kung hindi dahil sa blue boxes, baka wala sanang Apple ngayon. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na kaya nilang lutasin ang mga technical na problems at gumawa ng isang nakamamanghang produkto. Pero kahit successful ang blue box discovery ni John Draper, nakulong siya dahil sa fraud na konektado sa kanyang phreaking activities. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa paggamit ng kanyang talino at kakayahan. Habang nasa Alameda County Jail noong late 1970s, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtrabaho sa ilalim ng isang work release program. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang software company na itinatag niya kasama ang kanyang mga kaibigan at sa gabi, nagsusulat siya ng code sa papel habang nasa kulungan. Sa ganitong sitwasyon, inilunsad ang Easy Writer, ang kauna-unahang word processing program para sa Apple II computer noong 1979. Game changer ang Easy Writer. Noon kasi, napakahirap at napakabagal ng paggawa ng mga dokumento sa computer. Ang program na ito ay ginawang mas madali at efficient ang pagsusulat gamit ang computer. Dahil dito, binuksan nito ang pinto para sa mas malawak na pagtanggap ng word processing technology. Naging bahagi rin ng Easy Writer sa paglulunsad ng IBM Personal Computer noong August 1981, kung saan ito ay isa sa mga unang software na available para sa platform na iyon. Bagamat maraming bug at issue ang unang version nito, nagsilbi itong pundasyon para sa mas improved version at iba pang word processing software. Matapos ang kanyang pagkakakulong, pinalaya rin si Draper at nagpatuloy siya sa kanyang mga technological innovations at trinabaho ang kanyang mga legit projects. Noong 80s, itinatag niya ang Captain Software, isang kumpanya na umabot ng $250,000 ang revenue. Pero hindi lahat ng tagumpay ay nagtatagal. Naharap naman ng kumpanya sa isang lawsuit dahil umano sa hindi pagtupad sa isang software contract, isang pagsubok na nagpabigat sa kanyang entrepreneurial journey. Fast forward noong 2017, lumabas ang mga seryosong aligasyon laban kay John, kabilang na ang sexual harassment at assault sa mga tech conferences. Ang mga kontrobersyang ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa mahahalagang conferences tulad ng DEF, CON, HOPE, at TourCon na minsan ay naging platform ng kanyang success. Parang hacking, ang buhay ni John Draper ay puno ng twists, turns, at unpredictable results. Isang tech genius na ang mga kontribusyon ay nagpasiklab ng digital revolution. Pero siya rin ay isang kontrobersyal na personalidad na hinarap ang samut-saring akusasyon.
Sa kabila ng mga kontrobersya, hindi matitinag ang legacy ni John Draper sa kasaysayan ng teknolohiya. Ang kanyang mga groundbreaking innovations ang naging pundasyon ng maraming teknolohiyang hindi na maihihiwalay sa ating modern lifestyle. Hindi doon nagtapos ang kanyang misyon. Bilang co-founder ng Shop IP, isinulong niya ang laban para sa intellectual property protection. Binigyang diin ang importansya ng pagprotekta sa mga bagong creations at original ideas mula sa mga magnanakaw. Inamin ni John Draper na siya ay may Asperger's syndrome, isang bagay na ginamit niyang paliwanag sa ilan sa kanyang mga naging kilos at desisyon. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang buhay at sa mga hamon na kanyang hinarap bilang isang tao at innovator. Sa kasalukuyan, si John Draper ay namumuhay ng tahimik, malayo sa spotlight habang nilalabanan ng mga health challenges dulot ng kanyang edad. Mula sa simpleng plastic whistle na nakuha niya sa cereal box, natuklasan ni John Draper ang paraan para makagawa ng libreng tawag, paggamit ng mga tono ng telepono para lokohin ang sistema ng telecom. Siya ang nagpasimula ng phone phreaking na hindi lang ng hack para sa free calls, kundi nagbigay rin ng ideas kung paano mas maiintindihan ang mga digital network. Dahil dito, ang kanyang mga inobasyon ay nagbigay ng mga konsepto na nag-lead sa mga advanced software programs na patuloy na humuhubog sa teknolohiya at komunikasyon sa ating mundo ngayon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell